Magandang araw sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Corina dito sa ating dulang Love and Memories. Nag-abroad ako kahit tutol ang nobyo ko na si Marco. Pero wala siyang nagawa dahil inisip ko ang hirap ng aming buhay at sa aking ina na may sakit. Nangulila ako sa mahal ko sa buhay, lalo na kay Marco. Pero kailangan ko magtiis para guminhawa ang aming buhay at kasama si Marco. Laging naglalasing. Minsan ay tama na, Marco. Lasing ka na. Baka hindi mo na kayang umuwi. Kaya dito ka na lang matulog sa sopa. At bukas na ng umaga ka umuwi sa bahay ninyo. Hindi pa ako lasing, Lara. Kaya bigyan mo pa ako ng alak. Tingnan mo. Wala ka nang kasama na umiinom eh. Umuwi na ang iyong mga kabarkada na lasing na rin. Masakit para sa akin ang paglayo ni Corina. Hindi ko kaya ito. Para kung masisiraan ang bahay niya pag hindi ko siya nakita at nakausap. Huwag kang mag-alala, Marco. May pangako sa iyo na tatawagan ka lagi pag libre siya sa kanyang trabaho. Oo, pero matagal pa mangyayari yun. Bago lang siya dun eh. Sigurado na babantayan siya ng kanyang amo. Basta hintayin mo na lang. Dahil sa abroad, istrikto ang mga amo. May oras ng trabaho at may oras ng pahinga. Hindi ko kaya ito, Lara. Wala kung ano pang maisipan kong gawin. Pag hindi pa niya ako tinawagan hanggang mamaya. Ang kulit naman ni Marco. Kahit anong paliwanag sa kanya, ay hindi nakikinig. Bahala ka na sa buhay mo. Kung anong gusto mong gawin, sige, gawin mo. Wala na akong pakialam. Nakalimutan na yata ako ni Marco. Noon, halos araw-araw na nagte-text. Pero ngayon, madalang na. May iba na yata siyang pinagkakaabalahan. Sana, mahintay ako ni Marco. Teka, wala yung mga kakilala ko noon. Di ata sila namasyala. Naku, ang hirap nitong nag-iisa. Sana naman, may lumapit at makipag-usap sa akin. Nasaan kaya yung mga kakilala ko? Ay, miss. Sa tingin ko sa'yo, taga Pinas ka, no? Oo. Bakit? Bakit ka lumapit sa akin? May kailangan ka ba? May hinahanap ka ba? Wala naman. Kaya lang napansin kita na palingalinga. May hinihintay ka ba? Oo. Pero hindi yata sila nag-day off ngayon eh. Kaya nag-iisa ako. Ganun ba? Kung gusto mo, samahan kita na maglibot. Ipapasyal kita sa iba't ibang lugar dito. Sa bagay, hindi ko pa nakitang mga magagandang tanawin dito eh. Alam mo, hanggang dito lang kami ng mga kakilala ko. Nagkukwentuhan at kumakain sa isang restaurant. O baka yun din ang restaurant na kinakainan namin. Kung wala kang kasama, pwede kitang samahan para hindi ka naiinip. May kausap ka. Siya nga pala, ako si Johnny. Ikaw, anong pangalan mo? I'll be with you for the rest of my
mabuti na ang aking pakiramdam, Kiko. Kaya salamat sa ating anak dahil sa tiyaga niya, bumalik ang dati kong lakas. Pero malaki rin ang gastos natin sa ospital. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante ay gumaling ka na. At sa susunod na padala ni Corina, ay mag-iipon na tayo para sa sinasabi niyang bilhin natin at magpapatayo ng malaking bahay natin. Bakit? Malaki ba ang gusto niya? Samantalang iilan lang tayong titira. At saka, ang dami mong binili na damit mo. Di ka naman dadalo sa mga okasyon, kundi isusot mo dyan sa labas at ipagyayabang lang. Ano ka ba? Siyempre naman. Noon ay lagi nila akong iniinggit pag nagpadalang anak na nasa abroad. Ngayon, ako naman ang magpapakita sa kanila ng padala ng ating anak. Ay, nako, ikaw talaga. Ayaw mong magpatalo. Mayayabang ang mga yun eh. Samantalang tayo, kailangan manatiling low profile lang kahit may anak tayo na nasa abroad. Tama ka. Noon, sila may maginhawang buhay. Pero ngayon tayo na rin ang sumunod na guminhawa ang buhay. Hindi na tayo nilalait. Dahil mas malaki ang sahod ni Corina kaysa sa anak nila. Ay nako, ang mabuti pa, wag na natin silang pakialaman. Ang pamumuhay natin, ang asikasuhin natin, para hindi magalit si Corina. Sige na nga. Wag na tayong makialam sa buhay ng mga kapitbahay. Bahala na sila sa buhay nila. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Nabahotong si Corina. Akala ko nandito siya. Yun pala, nauna pa ako sa kanya. Hindi bale, text ko na siya para alam niya na nandito na ako. Namimiss ko na siya. Pero nahihiya ako na magsabi sa kanya. Dahil bagong kilala ko lang sa kanya. Hi, Johnny. Sorry kung natrasado ako. Tinapos ko muna kasi yung mga trabaho ko eh. Okay lang. Basta dumating ka. Kahit atasado ka pa. Kung hindi ka naman pupunta, sana text mo ako. Pwede? Oo. Paano kasi yung papalit sa akin hindi pa dumating. Dahil may lagnat daw. Alam mo, maraming nagkakasakit dito. Dahil nangungulila sila sa mga mahal nila sa buhay. Teka, may dala kong pagkain. Baka di ka pa kumakain. Salamat Johnny. Hindi nga ako kumain eh. Tamang-tama. Alam mo, sa pagmamadali ko, inisip ko kasi baka umalis ka na. Hindi naman. Kahit isang oras ay hihintayin kita para samahan ka. Dahil alam ko na nalulungkot ka. Tama ka dyan. Dahil ito ang una kong pag-abroad para sa aking mahal sa buhay. Talagang ganyan ang buhay dito sa mundo. Kailangan na gumawa tayo ng paraan para hindi magutom ang pamilya natin. Doon sa Pinas ay mababang pasahod, no? Kulang sa gastusin ng pamilya. Kaya nagtitiis tayo dito sa abroad para mabigyan ng maginhawang buhay ang ating mga pamilya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Ay Iseng, ano ba yung pinipindot mo dyan? Parang nakangiti ka pa at parang masaya ka. Ano ba yan? Aba, hindi mo alam. Ito ang cellphone na gamit sa pagte-text at pagtawag. Ha? Ang ibig mong sabihin, matatawagan na natin si Corina at makakausap pa. Oo naman. Kaya magpapalod ako. At sinusubukan ko na tawagan si Corina. Pero hindi siya sumasagot eh. May ganun ba? Huwag kang tumigil sa pag-contact sa kanya. Baka busy lang siya. Gusto ko ring makausap si Corina dahil nangungulila na ako sa anak natin.
Oo, Kiko. Maghintay ka lang. Baka may ginagawa pa. Ayan, nagri-ring na. Sasagutin ko na. Hello, anak. Oo, anak. Ang inay mo ito. Nandito ang itay mo. Gusto ka ring makausap. O sige, ito ang itay mo. Ito, Kiko. Ikaw, gusto ka raw kausapin ng anak mo. Ano ka ba naman, Marco? Lagi ka na lang umiinom ng alak. Ano bang problema mo? Wala na. Hindi naman sinasagot ng tawag o text ko kay Corina eh. Baka may iba na siyang nobyo nun. Nako, hinala mo lang yan. Alam mo, laging busy ang mga tao doon. Hayaan mo. At tawagan ko si Corina mamaya para malaman ko kung bakit di pa siya sumasagot. Teka, hindi ka ba papasok sa trabaho mo? Wala na akong ganang magtrabaho eh. Mas mabuti yung ginawa kong paglilibang para makakalimutan ko ang sakit na nararamdaman ko. Naku naman, intindihin mo si Corina. Babalik naman siya rito eh. At kayo pa rin ang magkakatuluyan. Malabo nang mangyari yan, Lara. Dahil may kaya na siya. Dahil baka tutol na rin ang mga magulang niya sa akin. Naku, Marco. Hindi naman sila ang magdesisyon, kundi si Corina. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag mo nang isipin yan. Pag umuwi si Corina, ay mag-usap kayo ng masinsinan. Hindi na uwaasa. Dapat ko nang kalimutan si Corina. Dahil hindi na niya ako mahal. Hindi na. Alam mo, Kiko, nalilibang ako sa pagtitext sa mga kumari ko. Kahit nandito ako sa bahay, marami akong nalalaman na balita. Ising naman. Tumigil ka na sa kakatext dahil hindi mo na ginagawa ang mga gawain dito sa bahay. Magluto at maglaba, nalilimutan mo na. Ako na lang lagi. Ay, naku, ikaw naman. Alam mo na hindi pa ako pwedeng gumawa ng gawaing bahay eh. Kailangan ko pa ng hustong pahinga, hindi ba? Tama ka, Ising. Sorry, nakalimutan ko. Hindi bale, may kasambahay tayo na nagluluto at maglalaban ng maruming damit natin. Ay, nako, ulyanin ka na, Kiko. Dahil sa dami ng libangan mo, pati ikaw rin. Wala ka nang ginawa dito sa bahay, kundi manood ng pelikula sa malaking TV natin. Alam mo naman, yan ang hilig ko. Lalo na yung mga paborito kong artista. Naku, nalilibang ako ng gusto. Bakit, Kiko? Nakalimutan mo na ang bilin ni Corina na wag akong gumawa sa mga gawaing bahay, kundi magpahinga lang ako at kumain ng masusustansyang pagkain. Oo. Mabibili na natin ang lahat ng gusto nating kainin ngayon dahil may pera na tayo. Pero wag ka namang gastador dahil pinaghirapan ng anak natin sa abroad yun. Ara matulungan tayo. Tama ka, Ising. Kaya hindi ko inawardas ang perang padala ni Corina dahil ayaw ko nang bumalik sa hirap ng buhay. Mabuti naman. Kung alam mo yan, kailangan ingatan natin ang pera ng ating anak para wala naman siyang masabi sa atin. Sige na, Kiko. Tingnan mo.
kung nakaluto na si Usang ng pananghalian at maghain na siya dahil gutom na ako. Salamat, Johnny, ha, sa dala mong pagkain. Hindi ako nagluluto doon sa tinitirahan ko dahil libre ang kinakain namin. Basta ikaw ko rin na. Alam mo, masaya ako pagkasama kita. Pero may problema ako. Ha? May problema ka? Sabihin mo sa akin, baka sakaling makatulong ako sa iyo. Kuwan ko rin na. May kursunada kasi akong babae. Kaya lang... Kaya lang nahihiya ka na magsabi sa kanya, ganon. Oo nga Baka magalit siya at layuan niya ako. Ang hina mo naman. Dapat sabihin mo sa kanya para alam niya. O anong malay mo? Baka gusto ka rin ng babaeng sinasabi mo. Pero baka makita niya tayo at sabunutan pa niya ako. Hindi niya gagawin yun sa'yo dahil mabait at maunawain siya. Ganun ba? Ang mabuti pa, magtapat ka na sa kanya. Baka maunahan ka pa ng iba. Butit nandito na ako sa bahay. Ay, loko. Dahil sa dami ng nainom ko, hindi na ako nakakain. Dahil busog ako. Sa dami ng pulutan. Mabuti pa matutulog na ako. At maaga akong magigising bukas. Nalakad pa naman kami ng mga barkada. Pupunta kami sa isang okasyon. Marco, lasing ka naman na umuwi. Teka, pupunasan kita ng mainit na tubig para maalis ang hangover mo. Lara, nandito ka pala. Salamat Alam mo, na-miss na kita. Hindi nga nila tabi ko. Marco, teka muna. Huwag mo akong yakapin. Huwag ka magalala. Pakakasalan kita, Lara. Marco. Nandito tayo sa park para maglibang. Tignan mong paligid. Puno ng halaman at mga bulaklak. Oh, bakit malungkot ka pa? May problema ako, Johnny. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ha? Tungkol ba sa pamilya mo? Hindi. Ang nay ko naman, gumaling na siya. Ang inaalala ko, yung nobyo ko. Kasi nagtatampo siya sa akin dahil ipinilit kong pumunta dito sa abroad. Tama. Pareho naman tayo ng problema sa puso. Siya nga pala. Pwede bang malaman kung sino yung sinasabi mong babae na kursunada mo? Kurina. Sana hindi ka magtampo sa akin kung sabihin ko ang totoo. Alam mo, Corina, ikaw ang tinitibok ng puso ko. Johnny?
Ano kaya ang sasabihin ni Corina sa pinagtapat ni Johnny? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Corina dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.